now. Puro panloloko lang yung ginagawa nila. Isang dating barangay captain ang namuno ng petisyon upang idiskwalipika si Richard Gomez na tatakbong congressman sa Ormoc na sakop ng 4th District ng Leyte. Nag-file sila for lack of residency. Siguro hindi nila naintindihan yung batas. Ang nire-require lang ng batas for residency is only 1 year. Nitong ang Lunes, personal na humarap si Richard sa COMELEC kasama ang kanyang abogado. January 4, both the petitioner at respondent magsasubmit ng memorandum. Nakapag-submit na po kami ng aming answer at opposition. I-attach pa namin yung mga additional na evidence na sasubmit namin sa komisyon na magpapatunay na more than qualified si Mr. Richard Gomez. Ayon sa kampo ng aktor, isa itong desperadong pakana ng kanyang mga kalaban. Yung percentage na lamang namin sa kanila. Just early this month, Richard is leading by 70%. If you'll trace back history, ganun talaga yung style ng mga kalaban namin. Puro paninira, puro black propaganda. Wala talaga silang maayos na plataforma na may bibigay sa mga tao sa amin sa Leyte. Kami, ang pinupush talaga namin is that we want change and progress and we want to stop narco-politics. Ito talaga yung style ng kalaban namin. Ang style nila puro paninira, puro misinformation, puro panloloko sa tao ang ginagawa nilang style. For the record, Richard has been a resident of Ormoc since May 2007. Proof that the petitioner's complaint allegedly has no basis. Nakahanap naman ng kakampi ang aktor sa kanyang biyenan at iba pang mga kaanak ng kanyang may bahay na si Lucy Torres. 100% support all the way. This is a simple harassment case. They want to, disqualify him, hoping that they can win in his disqualification case. But that will not work. Samantala, sinikap ng Star Talk na kunan ng panig ang dating barangay captain na naghain ng disqualification case laban kay Richard. Ngunit hindi ito nagpaunlak. Up now. Sobrang sweet, puro mga Hello Kitty, iba-iba. Bait naman po kasi si Tita Pia, pati yung mga kapatid ni Max. Kitang-kitang very sweet sina Maxine Magalona at JC Tuseco sa nakaraang GMA New Year Countdown na ginanap sa Mall of Asia. Pero ayon sa dalawa, walang namamagitan sa kanila at magkaibigan lamang sila. Ayoko naman na isipin na parang just because close kami, inevitable na magkaroon kami ng relationship. Basta nag-enjoy lang kami sa isa't isa. And syempre, it makes our work more fun kasi nga dahil close na kami sa isa't isa. Then close po talaga kami after nung show namin kung agad. Tapos sana ngayong Pasko kami pa rin po yung magka-love team. Hindi naman ikinakaila ni JC na malapit siya sa pamilya Magalona. Ay naman, mabait naman po kasi si Tita Pia, pati yung mga kapatid ni Max. Sobrang bait. So, yun. Okay yun. Ayon pa kay Maxine, malaking tulong na naging close sila ni JC noong panahong nawala ang kanyang amang si Francis M. Nung nakilala ko si JC, parang, especially when Papa passed away, parang ang laki nung void na na-feel niya na parang lagi ko siya nakakasama and then lagi ko siyang nakakausap. Tapos he makes me happy, he makes me smile, he makes me laugh. Eh yun talaga yung ginagawa ni Papa for me before. Ayun, so naibsan talaga na nakatulong yung friendship namin. Siyempre, flattered ako doon kasi at least happy siya na kasama ako. Happy rin daw si Maxine sa regalong natanggap niya mula kay JC noong nakaraang Pasko. Sobrang sweet, puro mga Hello Kitty, iba-iba, yung mga stuff na kailangan ko talaga. Pero favorite ko yung watch na bigay niya na Hello Kitty. First time niya kasi mag-New Year na hindi kasama yung family niya dahil dito sa countdown. So sana kahit na hindi niya kasama yung family niya yun, maging happy siya na tsaka more blessings to come. More blessings to come sa 2010. Tsaka sana tuloy-tuloy yung sa career mo tsaka siyempre sa family mo sana. I'm really proud of you dahil nga sa one year pa lang siya sa show business pero sobrang dami na niyang nagawa, narating, na-achieve. And he did all of that na siya lang, sariling sikap. I just hope na you believe in yourself more because I believe in you. Wala akong interest
interest ngayon sa love life. Bagong taon! May mga bagong intriga, Saka mas mahihirapan akong kalabanin sila. bagong kulitan. Halos wala ka ng panty nung pinulot kita. Kaya huwag mawawala sa one and only Pamorningan Party on TV. Walang tulugan! Walang tulugan! Wala! Tulugan! Sa unang Sabado ng 2010. Walang tulugan with a master showman. Mrs. Bossing! Sa paputian, sinong bossing? Pare-pareho lang naman sila nagpapaputi ha. Sa bagong Tide, ang inyong damit magiging mas maputi. Watch and learn. Pasuot natin itong mga puting t-shirt sa dalawang bata. Let them play! Parehong madumi. Paano puputi yan? Bakit di natin ibabad sa Tide at sa ibang sabon?